Hello everyone, welcome to my channel. Hello Gemini, this is your Tarot Sage JP, Fortune Whisperer. Ako si Che. So thank you so much for dropping by to my channel and thank you for watching. And ang reading natin na ito guys ay para sa inyo mga Gemini. So gagamit po tayo ng tatlong klaseng cards. Ang inyong Fortune Oracle cards, and syempre, ang ating tarot cards at ang inyong Angel Whisper Cards Oracle. So, titingnan natin ngayon ang inyong mga, ang, kung anong masasabi ng inyong baraha, no? Ang masasabi ng universe sa inyo. Ano yung mga parating sa inyo, ano yung mga advice na dapat yung i-apply sa buhay nyo, anong mga magandang kapalaran, lalo-lalo na sa emotional, sa financial, at kung ano-ano pa. So, guys, paalala po pala sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel ko, please, I do appreciate po kung makapag-subscribe kayo sa channel ko and click the notification bell na po, yung all na po dyan, para lagi po kayong mauunang ma-update sa mga bago nating uploads, and of course, i-share nyo na rin po ang ating reading, okay? So, Gemini, ang reading, umpisa na po natin ang ating reading para sa linggong ito. Okay. Gagamitin po muna natin ang una nating card, ang inyong Fortune Oracle card. Oh, okay. Ouch. Sorry. Okay. Paalala po pala guys na ang reading natin ay general or pangkalahatan. So, maaaring maganda ang kinalabasan ng cards natin pero hindi po ibig sabihin na para po sa lahat. Okay? So, kukunin lang po natin ang sa tingin po natin na para sa atin at iwan na lamang po yung hindi para po sa iba. Okay? At saka salamat po pala sa mga bago kong tagapagsubaybay sa ating channel. So, thank you so much at sa aking mga dati ng mga supporters. Thank you po sa pagbabalik. Okay? Bubunot po tayo ng isa. Okay? Ang inyong unang card. Dito na tayo sa... Oh! Unang cards ng mga Gemini, abundance. Wow, abundance. Lucky times are ahead of you, along with good news, success, and prosperity. Yan ang unang bara ninyo mga Gemini. So, abundance. No? Siguro, to guys, no? Ang abundance na sinasabi, hindi lang pang-emotional, hindi lang para sa emotional, hindi lang sa spiritual, financial, material, siguro ang sinasabi ng, hindi lang siguro guys, talagang sinasabi ng baraha, no? Lucky times are ahead of you, along with good news, success, and prosperity. So, ngayon, titingnan natin ang sasabihin ng mensahe ng cards ninyo. Okay. Abundance, ang unang yung card. So, ngayon, gagamit tayo ng ating tarot card. Okay. Bumunot tayo ng 9 cards. Okay. 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 Four of Swords. Una yung card. The Hangman. Four of Swords. Iba dito sa inyo pagod. No? Pagod sa kaisip ng kung ano-ano. So, kailangan ipahinga, no? The Fool card. Ito, lagay na natin yan dyan. The Judgment card. The Ten of Cups. Wow, may happy ending. The Ace of Cups.
The Ace of Wands, Six of Wands. Oh. And the last, Nine of Pentacles. Okay. So, yan. Hingi tayo ng knowledge, no, sa mga bara, kung ano ibig sabihin ng mga ito. Okay. So, siguro uumpisahan natin sa the Four of Swords. Okay. Gemini. So, sinasabi dito sa barahan na ang iba sa inyo, no, or ang karamihan sa inyo ay nakakaranas ng pagod. No, not physically, pero pagod sa emosyon, no? Pagod sa kung anong iniisip niyo sa buhay-buhay. Pagod sa pagdala ng mga problema, no? Problemang hindi maiwasan minsan, hindi maiwasan or hindi mabigyan ng solusyon, no? So, ang card na ito ay nagsasabi na you need to take a break, relax, no? Ipahinga mo yung isip mo, ipahinga mo yung emosyon mo para makakuha ka ng solusyon o sagot sa mga problemang kinakaharap mo, na magkakaroon ka ng tamang pangunawa or idea kung ano mga dapat gawin sa mga susunod na mga araw. Four of Swords. Okay? And the Hangman. Okay. Ang Hangman, guys, itinuturo sa iyo ang Hangman ang kahalagahan o importansya ng pagsuko, no? Pasensya at pagkakaroon ng mga bagong pananaw sa sarili niyong buhay. So means ng pagsuko, no? Means yung tawag dito, isuko mo yung letting go of control and accepting the current situation, no? Yung pagsuko, yung pag-surrender, hindi mo pinipigilan, no? Pinipigilan yung mga bagay-bagay sa buhay mo na alam mong mahirap, no? Mahirap gawa ng solusyon. Imbis na i-let go mo yun para makaiwas ka sa kung anong mga hirap or nararanasan mo, hinahawakan mo, hindi mo siya nile-let go. So, ito yung sinasabi ng baraha sa'yo, guys, na kung may mga hinahawakan kang pagsubok, hinahawakan kang hirap, or mga negativity sa buhay mo, you have to let go, no? And kailangan kung ano mo yung nararanasan mo sa pangkasalukuyan, guys, itry mong, sinasabi ng baraha, itry mong tanggapin, no? Tanggapin ng buong puso kung ano yung nararamdaman mo, nararanasan mo sa pangkasalukuyan. Dahil at the end of the day, guys, kung marunong kang mag-let go ng mga negativity sa buhay mo, mark my word, guys, no? Ang abundance, ang positivity, no? May mga positivity na darating sa buhay mo, no? Ito yung sinasabi ng Hangman, no? Kasi guys, this card message is particularly powerful siya. Kung upright position siya. So, upright position siya. So, symbolizing the positive aspect of letting go, no? Sacrificing and taking time to reflect or sa pag-iisip mo, no? Sa mga pangyayari sa buhay mo, no? And when it comes sa career, guys, sinasabi ng Hangman, no? Halimbawa sa trabaho, no, pagod na pagod ka na, hindi mo alam kung paano resolve yung mga issue mo sa trabaho, or alam ba, may mga projects ka na dapat tapusin na pagod ka na, you don't know how to handle it na, no? Okay, minsan dumarating sa time na you want to give up na kasi hindi mo na talaga ma-manage kung ano mo yung mga hinahawakan mo or hinaharap mo sa inyong trabaho, sa family, or sa career mo. So, no? So, sinasabi dito ng baraha, guys, na maaaring kinakailangan mong pag-isipan, no? Ang iyong mga susunod na mga hakbang, no? Ito'y tawag dito, mga hakbang, no, na dapat mong gawin para mabigyan ng solusyon kung ano man yung mga hinaharap, no? Kailangan mong and guys, may lesson tong card na to, sinasabi ng baraha dito na
this card, which is that sometimes, ano man yung pilit nating, ano man yung mangyari, hindi mo maaaring ipilit ang isang desisyon, no, sa buhay mo or sa career mo kung yung mga bagay-bagay na yan are not at the right time pa, no? Kasi minsan sa atin, no, pinipilit nating baguhin yung mga bagay-bagay sa buhay natin na alam nating mahirap at alam nating hindi pa yung time, no? Kasi guys, sa lahat ng bagay may panahon, may oras, no? May kanya-kanyang ano yan, right timing kumbaga. So kung may isa kang bagay na gusto mong baguhin sa buhay mo, pinipilit mong baguhin sa buhay mo, talagang kung hindi pa yan right time, hindi pa talaga darating at hindi mo pa talaga maaabot yan. So kailangan step by step, marunong kang mag-balance, marunong kang mag-surrender. Kumbaga kung ano yung kinakaharap mo, kung ano yung present situation mo, marunong kang tumanggap, no? And may sacrifice, no? Sacrifice means willingness to give up something, no? For a greater purpose, no? Kung may hinahawakan ka or may pinipigilan kang isang bagay na sa tingin mo nakakabuti sa'yo, pero at on the other side, alam mong mas may maganda pang darating sa buhay mo or may mas maganda pang maaabot ka sa buhay mo, you have to let go or kailangan may willingness ka to give up something, no? Para makita mo kung yung isang bagay pa na mas may mahalaga at may purpose pa sa buhay mo. Okay, Hangman. Ganda ng message ni ang ano nyo guys, ang message ng inyong bara. Okay, the Fool. The Fool card guys is the first and the major arcana, no? Ito ay sumasagisag sa mga bagong simula ng iyong buhay, di ba? And being open ka to new experiences at nagre-represent ito ng bagong journey sa buhay mo na walang limitasyon sa inyo or potensyal or kakayahan, no, na maiabot ang lahat ng mga minipili mo sa buhay. O, di ba? So dito kasi may letting go na kumbaga no. May willingness ka na no to give up something, no, para sa may bagong panimula, may bagong bagong tawag dito purpose sa buhay mo, na something greater, di ba? Something greater. Dito sa Fool card, sinasabi dito may bago kang journey na tatahakin. So, kailangan wag mong bigyan ng limitasyon yung sarili mo, no? Ang potensyal mo na tawag dito na maabot ang lahat ng mga minimithi mo sa buhay, no? Lahat ng mga kakayahan mo, ambition, manifestation sa buhay mo, maaabot mo yan guys. Basta sabi ng bara, wag mong lagyan or wag mong bigyan ng limitasyon or balakid or ano tawag dito, parang wall, no? Na hindi mo maabot yung mga gusto mo makuha sa buhay mo, okay? And sinasabi din ng Fool card na sa iyong tawag dito na sa pakikipagsapalaran, kailangan marunong kang magkalkulado ng mga bagay-bagay, no? Kailangan marunong kang mag-balance, no? Para tawag dito, kung ano mang makakaharap mo sa buhay mo, kumbaga smooth lang, no? Smooth lang na ma-resolve mo yung lahat ng mga nararanasan mo or mararanasan mo pa, no? And tawag dito, ini-encourage ka ng card na ito to trust your own instincts and take a leap of faith. Ayan. So kailangan guys, kailangan din natin minsan or hindi lang minsan, kailangan din talaga ng mga natin or ng mga Gemini na may may tawag dito, may faith ka. Faith sa sarili mo, faith faith sa universe, no? Faith kay Lord na makuha mo yung mga lahat ng mga gusto mo sa buhay. And laging positive positive affirmation lang, no? Laging positive ang outlook mo sa buhay, pananaw sa buhay, and sa mga negatibo, i-let go nyo yan guys, no? Kasi sabi ng bara, pag na-let go yan, may willingness ka to give up something na sa tingin mo mas may parating pang bago na mas maganda, may bago kang journey tatahakin, di ba? So, yun guys ang sinasabi ng inyong baraha, no? Kasi itong Fool card nagre-represent siya ng having faith in having new beginning and having faith in the future, kumbaga, no? Ayan.
Okay. And let's go for the judgment. Okay. Judgment card. Alam nyo guys, this card often signifies a time of awakening or transformation, no? Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay papasok sa bagong yugto na yung buhay rin. O, ito sinasabi ng Fool, may bagong journey ka. And then, sinasabi din dito ng The Judgment na may bagong yugto ng iyong buhay pagkatapos, okay? Pagkatapos ng lahat ng iyong mga narasang hirap o mga pasakit sa buhay, problema, no? Lahat-lahat. So, lahat yan guys, no? Basta may determination ka, no? Kasi, kung wala kang determinasyon, wala kang ambisyon, as in, hindi mo talaga maabot kung ano yung mga minimithi mo sa iyong buhay, no? Kailangan mong maisasisiyasat ang sarili mo sa mga desisyon at mga aksyong nagawa mo in the past para hindi na maulit yung nangyari sa kasalukuyan, no? Or sa hinaharap. So, kailangan maging lesson din sa atin kung ano may yung past na nagawa nating mga desisyon, na nagkamali tayo, no? So, kailangan i-apply natin yan sa buhay natin sa araw-araw para ma-remind tayo na hindi natin magawa yung mga bad decision natin before, no? Bad decision natin in the past para maging masagana yung future natin sa hinaharap, no? Okay? Yan, the judgment. And you have the Ten of Cups. Okay. Ang Ten of Cups, guys, okay. Ten of Cups, guys. Yan. Maganda yung Ten of Cups. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Ten of Cups? Signifies emotional fulfillment. Wow. Fulfillment, guys. Emotional fulfillment. So, lahat ng baraha, guys, no? Ang ganda ng message nyo, pag nagkaroon kayo ng naka-let go na kayo sa mga bagay-bagay sa buhay nyo, sa mga negativity, nagkaroon na kayo ng tawag dito ng sorry guys, hinihika kasi ako. Nagkaroon na ng tawag dito ng bagong journey dahil nagkaroon kayo ng tawag dito pagsuko o pag-surrender sa mga bagay-bagay na hindi sa tingin nyo ay mas hindi nakakapagbigay sa inyo ng maganda or mas maganda pang purpose sa buhay nyo. So, this 10 of Pentacles, 10 Cups, guys, nagsasabi ng tawag dito, emotional fulfillment, emotional satisfaction, and well-being. So, where you feel love, no? Or suportado ka ng mahal mo o mga minamahal mo or family mo, no? And at peace ka sa sarili mo at sa iyong relasyon, no? Sinasabi dito guys, hindi lang sa kapirahan, hindi lang sa kundi pangkalahatan, sa pang-emotional, sa family, no? Harmonious relationship. So, nag-i-indicates nito ng strong, loving, and fulfilling relationships, whether romantic or familial. No? Itong sinasabi ng card. Ayan. So, ang nagsisignifies dito guys ng desires ninyo, no? And aspirations, no? Maganda ang parating or matatanggap nyo. And you are experiencing the joys of fulfilling life, no? Itong 10 of Cups. So, may happy ending, no? Sa lahat ng mga naranasan nyo, sa lahat ng experience nyo, or sa lahat ng mga gusto nyong mabago sa buhay nyo, no? May bagong journey, may bagong yugto ng buhay, bagong journey. And then, sa judgment ninyo, nakikita dito na pagkatapos ng lahat ng mga naranasan yung hirap, pasakit, no? Bagong yugto rin ang sinasabi ng judgment na ito. So, and then, pagkatapos niyan, nagkaroon kayo ng kaligayahan. Kumbaga, happy ending, no? Kaligayahan, no? Happiness, full of joy, dreams come true, harmonious relationship, no? Emotional fulfillment, 10 of Cups. So, yan ang message ng baraha. And then, let's go for the Ace of Cups. Okay, Ace of Cups. Ang Ace of sorry guys.
Nakainom na ako ng gamot pero hindi matigil yung ubo ko, hika ko. So, kailangan pa magbalik sa doktor ko bukas. Okay. Ace of Cups, no? Beginning of a new emotional journey, no? Promising joy, love, and spiritual awakening, no? With potential for blossoming relationship, no? And increasing intuition. So, kapag lumabas ang card na ito, guys, ito ay isang cosmic sign upang itap mo, no? Itap mo yung puso at hayaan mo ang yung mga emosyon na manguna, no? Sa paggawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang tama, no? So, ito ang Ace of Cups. So, tawag ito, start of something new, no? In the area of emotions and relationships, no? And an Ace of Cups means joy and inner peace from friends and family. Ang sinasabi ng baraha. So, tawag dito ang Ace of Cups, guys. Halimbawa, tawag dito, kung may mga single dyan, no? Na naghahanap ng mga naghahanap ng tawag dito ng relationship, romantic relationship, no? Makakakita ka or you may find yourself developing a new romantic relationship. Sinasabi dito ng baraha, guys, no? Or friendship that will deeply meaningful to you, no? Makakahanap ka, no? So, yan, guys, sa mga single dyan, no, na naghanap ng romantic relationship, no? Or isang taong magmamahal sa inyo, makakita ka, guys, no? Sabi ng baraha, no? You will definitely, no, find yourself developing a new romantic relationship, yung sinasabi ng baraha. Okay. And Ace of Wands. Okay. Ang Ace of Wands, nagsasabi ito, guys, ng inspiration, no? Potentials, new beginning, creative success, no? Sa pangkalahatan, guys, no? When it comes to power and inspiration, an idea strongly about, no? You feel strongly about, no? Success in all kinds of new plans, no? Sa mga proyekto, sa trabaho, or sa desisyon sa buhay, no? And often related to career, no? So, often related to career to, guys, or a creative pursuit, no? This is a good time to take an important step forward, no? So, kung may mga decision kayo na kailangan yung nag-iisip kayo kung anong mga decision gusto niyo gawin or tahakin or tawag dito or makuha, no? It's time, guys, to step forward, no? Para makapag-desisyon or makapag-move forward sa kung ano mga plano or decision mo sa buhay. Okay? Ace of Wands. Six of Wands. Wow! Guys, pagkatapos ng lahat ng yan, pagkatapos ng mga natutunan nyo sa card natin, letting go pag-surrender o pagsuko, no? Letting go of control and accepting current situation, no? Nagkaroon ka ng purpose sa buhay, nagkaroon ka ng bagong journey, no? At pagkatapos niyan, guys, tawag dito, pagkatapos ng hirap, pagkatapos ng mga nalusutan mong problema, no, mga bagay-bagay sa buhay mo na mga negativity, no, nagkakaroon ka ng bagong yugto sa buhay, new journey sa judgment. And then this times, dahil dyan, guys, may victory kang matatanggap. Gemini. Victory. Success. Ayan. So, may public recognition. Wow. Diba? May self-confidence ka, no? May progress sa buhay mo, sa trabaho, sa personal na aspect mo sa buhay, and may reward kang matatanggap, no? So, lahat ng mga paghihirap mo, no? Lahat ng mga na-achieve mo, marirecognize ka, no?
may public recognition kang makukuha or matatanggap, or di kaya mare-recognize ka ng mga taong nasa paligid mo na you are the kind of person na malakas, matapang, lahat ng pagsubok na natanggap mo ay nalagpasan mo. May makikita nila kung ano yung sino ka, no? Mare-recognize nila ang pagiging isa mong matapang na Gemini. Matapang sa pagtanggap ng lahat ng pagsubok dahil in your mind, no, may may positive outlook ka sa buhay mo na lahat ng makukuha mo, no? Basta marunong kang tumanggap ng kung anumang current situation mayroon ka mag-let go ng mga negativity sa buhay mo. And guys, no, pag nagawa natin yan, lahat ng blessings, lahat ng abundance, papasok yan sa atin. Okay? And ang Ace of Wands, guys, no, good time for resolving legal matters din, guys, no? Delayed contracts or work issue, no? Sa inyo, guys, kung may mga tawag dito, may mga kinakaharap kayo mga legal matters, no? Malamang, guys, ito ay magiging okay ng lahat, no? Mariresolve na or masolve na, no? Sa mga trabaho niyo dyan, kung mga work issue kayo dyan, may mga sip-sip dyan, or may mga ginagawan kayo ng mga bagay-bagay, or mga chismis dyan. Huwag nyo nang pansinin yan, mga taong hindi yan, walang ambag yan sa buhay mo. So, ang card nagsasabi dito, guys, na may iwasan na yan, or mawawala, or ma-overcome mo yung lahat-lahat, no? Dahil may victory ka, may success ka na makukuha or matatanggap, and public recognition, no? Tawag dito, a good time for resolving legal matters, delayed contracts, no? Work issue, no? So, you succeed, no? And your reward is well-deserved, no? Well-deserved talaga ang magiging reward mo, guys, pagkatapos ng lahat-lahat, no? And just believe in yourself, no? Na sinasabi ng baraha, you can make it, no? At the end of the day, guys, sinasabi ko sa inyo na pag matuto ka talagang mag-let go sa mga negativity sa buhay mo, at the end of the day, guys, makikita nyo na ang abundance na prosperity ay nandyan sa inyo. Okay? Whoa, the last 9 of Pentacles. 9 of Pentacles represent personal luxury. Wow. Financial freedom and self-sufficiency. Ayan. So, ayan, guys, so, may tawag dito, financial freedom, no? Dahil dito sa inyong career, sa inyong success na makukuha, no? Makikita dito, guys, na may kaginawahan, no? May financial freedom, no? Emotional freedom, spiritual, lahat. So, yan, guys. So, lagi lang positive sa buhay, sa mga aspeto, sa kung anumang aspeto ng buhay or kariran tinatahak ninyo, laging positive. Kailangan lagi kayong positive affirmation lang. Huwag niyong gamitin ang salitang sana, no? Laging present tense, kumbaga, huwag yung sana. Kasi pag sinabi nating sana, ibig sabihin, hindi tayo sure sa kung anumang hinihingi natin, no? Hinihingi natin, minamanifest natin sa buhay natin. Huwag natin laging sabihin yung sana, okay? Laging positive yung bawat salitang ilalabas natin sa ating mga bibig. Okay? So, yan, guys. Pagkatapos ng lahat ng mga naranasan, lahat ng mga pagsubok, lahat ng problema, lahat ng pag-let go sa mga bagay-bagay hindi sa tingin mo makakatulong sa iyo, or sa tingin mo mas may bago pang magandang makukuha ka or matatanggap, no? Pagkatapos dito, ayan, yung success, kapirahan, no? Financial freedom ay matatanggap. And then, may happy ending, di ba? Happy ending, guys, kasi masaya ka na eh. May financial freedom ka na. Nalusutan mo na yung lahat ng mga problemang kinakaharap mo, no? Gemini, problem solving na, kumbaga, problem solved na, kumbaga. So, nakapagpahinga ka na, dahil sa may happy ending ka na, nakapagpahinga na yung isipan mo, nakapag-relax ka na. And, of course, guys, no, magiging, kumbaga, sagana na yung pag-iisip mo, no, nakakapag-relax ka na, happy ending na yung buhay mo with your family, with your loved ones, no, and especially kung may minamahal ka, kasama mo siyang magiging happy ending sa buhay mo. Okay, Gemini,
this is your message. This is your card message. So, messages. So, guys, no, always positive. Yan ang gusto kong ibilin sa inyo, no? Trust your own instincts, no, na makuha mong lahat-lahat ng gusto mo sa buhay dahil makikita nyo may happy ending kayo. Okay, guys. Hi, Kay. And ganda ng message ni Gemini. And yung last card, guys, titingnan natin ang your angel wishes part, kung anong sasabihin ng angel ninyo. Okay, ang ganda ng message ni Gemini. Okay. Tayo ng isang card, okay? Gagamit tayo or kukuha tayo ng isang card. Ito na. Sabi ng card. Ayan. Number 333. Potential. Kakayahan. Okay. Your chance to reach your highest of potentials is here. Perseverance has gotten you to where you are. Yan. Sinasabi ng baraha, guys, you have been through so much. And this guidance is here to show you that you are exactly where you need to be. Ayan. Oh, guys, ha. Tingnan nyo, guys. Yung mga natin, ang reading natin, sa sinasabi ng angels ninyo, tugmang-tugma. No? No, yung may potential kasi kayo, guys, eh. Alam nyo, Gemini, may potential kayo to do whatever you want. No? May potential kayong makuha ang kung manumang gusto nyong makuha sa buhay nyo. Kasi sinasabi ng pati ang angels ninyo, nagsasabi din eh, kung may perseverance kayo, makukuha at mararating nyo talaga kung ano yung gusto nyong marating sa buhay. Okay? Ang inyong affirmation for today, guys, my potential is infinite. I use my strength as my ally to pursue my highest good. Okay, guys. Ang ganda ng message ninyo. Ang ganda ng message ng angel ninyo. Ang inyong message ng barahan ninyo. Super ganda. And yan, guys. Okay, Gemini. Yun lang. Salamat sa inyo. Salamat watch ng ating video. Thank you for watching my channel. And good luck sa inyo, Gemini. So, hoping na ang abundance, ayan, kasi yung unang card nyo rin, ganda rin kasi abundance yung lumabas, no? So, ibig sabihin yan, lahat yan, may lahat ng mga naranasan nyo ngayon, may kasagutan. May abundance, no? At ang sinasabi ng inyong angels card para sa inyo. Super ganda ng message nyo, guys. Happy ending sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. And, of course, happy ending kasama ang inyong mga mahal sa buhay, mga loved ones, no? At syempre, inyong mga minamahal. Okay? So, Gemini, thank you for watching. And please, once again, do subscribe to my channel. Click the notification bell. At i-share nyo na rin po ang ating video for today. Okay, I love you guys. God bless. And have a nice day. See you soon. Bye!